Nagising ako nang may sumiksik sa pagitan ng ulo ko. Pagmulat ko ay nakita ko ang makintab na buhok ng anak ko at saka lang pumasok sa isip ko ang lahat ng nangyari kahapon. Ano na naman kaya ang dala ng araw na ito para sa amin ng anak ko? Hinalikan ko siya sa noo bago dahan-dahang bumangon. Kumilos ito ng kaunti para humarap sa kabila at yakapin ang teddy bear na bigay ni Eugene. Kasalukuyan akong nagluluto para sa almusal namin nang makarinig ako ng katok sa pinto. Nagulat ako nang makita ko si Wright sa tapat ng bahay namin at agad na binuksan ang pinto pero nanatiling nakalak ang screen door. "What are you doing here?" He's wearing a white v-neck t-shirt and faded jeans. Nakasuot din siya ng cap at Ray-Ban. May nakasabit din na dugtag sa liig nito. "Nagluto ako ng breakfast para sa atin." Lumawak ang ngiti sa labi nito. Itinaas pa nito ang bag na hawak. Naamoy ko agad ang burger sa loob nun. Eyesight. "Ang sabi ko naman sa'yo, bigyan mo ng time ang anak ko para ma-absorb niya ang sitwasyon." "Anak natin," he corrected. Tumaas ang isang kilay ko. "Umuwi ka na." Bumagsak ang balikat nito. "I want to start my day eating breakfast with my family." "Bubay is also your family, and we are not family. Family is somebody you cannot leave behind." He sighed heavily and moistened his lower lip. "Kailangan ba talaga nating balikan ang lahat, babe?" "Babe?" Napasimangot ako. "Don't call me babe." "Why? It's our endearment, babe. Don't you remember?" "Yeah, I remembered it clearly, right? Ako pa ba ang makakalimot?" I said sarcastically. "Are we? We are talking about the past, aren't we?" He gulped, feeling bothered. I arched my eyebrow. "Look, could we just eat the breakfast I made? Baka malit ang anak natin sa school." "Ang kulit mo rin, no?" Huminga ako ng malalim. "Relax, kailangan siya ng anak ko. I want my son to be complete. Kahit pa ang kapalit nun ay ang pagbabalik sa akin ng masasakit na alaala." Binuksan ko ang screen door. Sumilay ang matagumpay na ngiti sa labi nito. Inalis nito ang suot na cap at Ray-Ban. "Umupo ka muna. Magsisinangag pa ako ng kanin." Masungit kong sabi at inirapan ito bago to malikod. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa nito. Pagkarating ko sa kusina, biglang tumunog ang phone ko. Sinagot ko iyon nang malaman kong si Eugene ang caller. "Good morning." Unang bati nito. "Good morning." Sagot ko. Inipit ko sa balikat sa tenga ko yung phone ko para makapagluto ako ng maayos. "Melissa, have you changed your mind about giving him a chance to make it up with you?" Mahinang tanong nito. "What? No, ang chance na binigay ko sa kanya ay para lang kay Ridio. Nothing more, nothing less." Mabilis kong sagot. Matagal ito bago sumagot. "I hope you will not change your mind, Mel, because if you do, masasaktan ako ng sobra." Naramdaman ko ang paghihirap sa boses ni Eugene. "Anyway, I just happened to pass by and saw you talking to Wright, that's why I asked. What is he doing there?" "He brought breakfast for us." I heard him sigh. "Okay, call me if something came up, okay?" "Alright." I was waiting for him to hang up when he spoke up. "I love you, Mel." I suddenly felt goosebumps. I turned off the stove bago hawakan ang phone ko. "Yo, it wasn't a question for you to answer, Mel. But even if it wasn't, I still hope for your response." I wasn't able to speak hanggang sa pinutol na niya ang tawag. Ngayon ko lang nalaman na kanina ko pa pala pinipigil ang paghinga ko at naramdaman ang bilis na pagpintig ng aking puso.
Why do I have this feeling na gusto ko siya yakapin para lang mawala ang lahat ng sakit na ako ang may gawa? Binalikan ko si Wright sa sala. Ngunit napahinto ako nang makita ko ang anak ko na pupungas-pungas na lumapit kay Wright. Humihikab pa ito. Samantalang si Wright ay nakatayo at nakatingin rin kay Red. Hindi ako nakikita nito dahil nagtago ako sa gilid ng pader. Daddy. Pareho kaming nagulat sa sinabi ni Red. Itinaas nito ang dalawang kamay kay Wright. Daddy, karga. Nakita ko ang paninigas ni Red sa kanyang pwesto. Hindi niya alam na may gawain si Red na mag-sleepwalk lalo na't sobrang pagod ito kagabi. May sendlong to know his real father. I made a right decision. Daddy. Ulit nito ngunit nakapikit pa rin. Kinarga siya ni Wright at agad namang pinaikot nito ang mga binti sa bewang ng ama. Nakapayakap ito sa batok at isiniksik ang ulo sa liig ni Wright. Nakita kong kumislap ang mata ni Wright. Pinunasan nito ng isang kamay ang kaliwang mata. He's happy. He started to sway slowly and hum. Parang pinapatulog pa nito lalo si Red. Maybe for him, it's like a dream to come true. Hinayaan ko na muna sila. Mami! Rinig kong sigaw ni Red mula sa sala. In the kitchen! Sagot ko. Ilang segundo lang ay may yumakap na kaagad sa bewang ko. Mabuti na lang at naibaba ko na ang mga plato. Nang tingnan ko ito, para siyang nagtatago. Kumunot ang noo ko. I heard a chuckle from my back. He's already wide awake. Naamoy ko kaagad ang panglalaking pabango nito. Unti-unti akong humarap. Nag-iwas ako ng tingin. Hindi ko kayang salubungin ang intensidad ng titig nito. Tumikhim ako. Kumain na tayo. Wow! Burger! Sarap ng luto mo, mami! Sabi ni Red habang hinihiwa ang karne. Salamat! Sinadya ko yung lutuin para sa'yo. Napatingin si Red kay Wright. Nakasimangot na ito. Nginitian lang ito ni Wright bago bumalik sa pagkain. Red will always be the most precious person for me. I know he's just holding back because of his promise to protect me. Nagtitiis siya para sa akin. Mami, bakit siya ang maghahatid sa akin? Di mo na ba ako love? Nagtatampong sabi ng anak ko. Tapos ko na siyang bihisan at ngayon ay sinusuklay ko na siya. Of course I love you. Sobra kaya kitang love. Kaso kasi, baby, kailangan nyo din ng time ng daddy mo. Ang promise ko po, poprotektahan kita. You're only 6 years old, baby. For now, ako na muna ang poprotekta sa'yo. I kissed him on the forehead. Love ka ni mami. Ibig sabihin kapag 7 years old na ako, pwede na kitang protektahan? Ngumiti ako. Malilit ka na. Hinalikan ako ni Red sa pisngi bago kami lumabas sa kwarto niya. Naabutan namin si Red na nilalaro ang susi ng kotse sa kamay habang nakasandal sa gilid ng pinto ng passenger seat. Secret handshake. Sabay naming sabi ni Red. Nakatuwaan lang namin gawin yon pagkatapos naming mapanood ang isang movie na mayroon secret handshake. Binuhat siya ni Red papasok ng passenger seat at nilagyan ng seatbelt. Humarap sa akin si Red pagkatapos niyang isara ang pinto. Wala ka bang bilin? Umiling ako. Wala naman. Basta sunduin mo siya ng nasa oras. Huwag mo siyang dadalhin sa kahit saang lugar na hindi mo sinasabi sa akin. Huwag mo din siyang pakainin ng kahit anong mga hipon kasi allergy siya doon. Thursday ngayon. May piano lesson siya kaya sa theater mo siya abangan. Tika, sikat ka nga pala. Ayoko pang malaman ng publiko ang tungkol kay Red. Ayokong guluhin ng ibang tao ang tahimik niyang buhay. Parang nainsulto ako nang lumawak ang ngiti sa labi nito. Wala kang ang bilin. Tumaas ang isang kilay ko. At isa pa nga pala, ayaw niya na hinahawakan ang tenga niya. Baka masuntukan niya kapag ginawa mo yon.
Mana yan sa kasungitan mo. The last time na may humawak sa tainga niya, napatawag ako sa guidance office. Naiirita kasi siya kapag ganon. Kung girlfriend pa rin kita ngayon, malamang pinatahimik na kita gamit ang labi ko. Nagulat ako sa sinabi nito. Lumapit siya sa akin ng kaunti at umatras naman ako. Para saan pa kung magiging girlfriend kita ngayon, magiging asawa rin naman kita. Tumaas ang isang kilay ko. I folded my arms on my chest. Kapal ng mukha mo. Hoy, kumag. Masyado nang naaapektuhan ng init ng araw ang utak mo. Kaya ka naghahalusinate. Ihatid mo na nga ang anak ko dahil baka malit pa siya. Anak natin, huwag mong suluhin. Hindi lang ikaw ang mag-isang gumawa sa kanya. Namula ako sa sinabi niya. What the heck? Ano kahalayan ang pinagsasabi ng lalaking to? He stared at me. I stared back. Pumaba ang mata nito sa labi ko. Ramdam ko ang intensidad ng titig niya doon. I unconsciously licked my lower lip. Stop looking at me like that, right? I ordered him, frowning as his gaze lifted to me again. But I like looking at you, Melissa. A grin tilted one corner on his mouth as he stared down at me. I like looking at you a lot. Did I ever mention how much I miss the days when you still wearing these glasses and I'm going to remove that so can I kiss you properly? What the hell? My nose flared. Bakit kailangan pa niyang balikan ang katangahan ko noon? I was about to say something when Red shouted. Nakita ko ang anak ko na halos hindi maipinta ang mukha. Matalim ang tingin nito kay Wright. Malilit na po ako! Humarap ulit sa akin si Wright habang hinahawakan ang kanyang panga. Sinundan ng mga mata ko kung paano haplusin ng daliring ito ang labi niya. Nag-iwas ako ng tingin. Ihatid mo na siya. Magkakagalit kayo kapag nalit yon. Roger, he said huskily. Umikot na ito sa kabilang side ng sasakyan. Kumaway sa akin si Red habang umaandar ang kotse. Naroroon lang ako sa labas hanggat hindi nawawala ang sasakyan nila.